Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isang linggo po na tayo'y kanyang pinagpala, iningatan at ginabayan po sa ating mga buhay. At salamat din po sa ating Panginoon sa panibagong kalakasan po na ating nararanasan sa Kanya. At sa umpisa po natin, tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin sa ating Diyos. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tinataas ka namin, Lord God, at pinupuri, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang siyang tapat, Panginoon, at hindi nagbabago sa amin, Panginoon. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, na nagsama-sama po ang bawat isa. Pangsabay-sabay ka na purihin at awitin, Panginoon. Dalangin po namin ang presensya mo sa kalagitnaan ng bawat isang nandirito, Panginoon. Dalangin po namin ang gabay mo, Panginoon. Lalo na po sa worship team, Lord God. Bless us, Panginoon, and fill us with the Holy Spirit, Lord God, na mangunguna po sa amin, Lord, sa aming pag-awit at pagpuri sa inyo, Panginoon. Ganun din po sa aming pastor, Lord. Dalangin po namin. Kayo po ang humawak sa kanya, Panginoon. As I speak your word, Panginoon. Give him the knowledge and the wisdom, Panginoon, na kailangan niya, Lord God. Ipaalala mo sa kanya, Panginoon, lahat po ng salita mo na kanyang pinag-aralan, Lord. At ganun din po sa lahat ng taong nandirito, Panginoon, na kami ang tatanggap ng iyong salita, Lord. Dalangin po namin, buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, para sa salita mo na aming matututunan, naway maintindihan po namin ng lubusan, Lord, at may apply po namin sa aming mga buhay. Naway ang mga salita mo, Panginoon, ang aming gabay, Lord God, sa aming mga pamumuhay, Lord God. Sa lahat man po ng aspeto ng aming buhay, Lord God. Dalangin po namin na ang salita mo ang aming magiging gabay, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang successful Sunday worship, Lord God, magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming tinataas at pinupuri, Lord God, sa mga pagkakataong ito, Panginoon. We will confess, Panginoon, kung gaano ka po kabuti sa amin, gaano ka po makapangyarihan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pinabalik po namin lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang, aming Ama. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 86 verse 9 to 10, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Ito na po ang ating pagkakataon na tayo po'y umawit at palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po siya sa umagang ito.
giving it all to go your way. We are sold out to your calling, everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our light shine the light like the morning. We come alive and you
all that we are for the glory of our Almighty God. Hallelujah, Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here to guide.
any circumstances in our life, Panginoon, Christ is all we need sa aming mga buhay, Panginoon. And we have nothing to worry about, Lord God, kapag kami ay nasa iyo, Panginoon, at ikaw ay nasa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center.
and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, Jesus, Amen. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Lord God, we thank you, Panginoon, for this moment, Lord God. That we can truly feel your presence, Panginoon. Panginoon, we thank you, Lord God, for these people praising you, Panginoon. And today we worship you, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat po na ginawa mo po sa amin buhay. We thank you for your salvation, Panginoon, for the gift of life, Panginoon. We thank you, Lord God, for the provision, Lord God, and favor, Lord God, sa bawat isa sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord God, sa bawat araw na nagdaraan, Panginoon, hindi mo po kami pinapabayaan, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan, Panginoon. More than enough, Lord God. Ikaw, Lord God, ang nagpapagaling, Panginoon, sa aming mga sakit, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang nag-iingat sa amin sa mga kami nagpupagpapit. Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. We praise you. We worship you, Lord God. We bring all the glory unto you, Panginoon. Sa iyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba aming Ama. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. From my heart to the heavens, Jesus
Good morning sa ating lahat. Uy, meron tayong mga bagong mukha, new faces na familiar sa atin. Ano? Welcome sa Pilipinas muli, si Sister Becky. Yan, welcome again. At ang aking, sino ba yan? Ate Enya. My sister, Ate Enyang, at si Eliza. Okay, nice to see you once again to Seat Up Church, and hope you will enjoy our worship through listening to the Word of God. Let's all pray together. Father God, we thank you sa magandang awitin na yan to inspire us, to challenge us. Now we surrender our life to you and follow you, no turning back. The cross before us, the world behind us, Panginoon. Kaya dalangin po namin itong aming theme sa buong taon na ito, to follow you, to grow, to go. At ang time is now. Not tomorrow, not next week, not next month, but now. Father God, help us to have that urgency in our spirit that today we must decide to follow you and be faithful to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord sapagkat ito po ay napagdesisyon na natin bilang mga leaders ng ating theme for the whole year is about follow, grow, go now. So when we say to follow, it's all about discipleship. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you must deny yourself and carry your cross daily. And when you carry your cross daily, that is transformation. You grow in the Lord. Anumang circumstances sa buhay. And as we grow in the Lord, we are not satisfied para i-contain sa ating buhay yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. We want to go and share it to other people. Amen? At sasabihin natin, kailan ko ba gagawin yon? When is the right time? Now. Sabihin natin, now. Kaya naman sa umagang ito, ang topic natin ay why discipleship cannot wait. Bakit ba ang pagdidisipulo ay hindi dapat pag-intayin? At makikita natin ang text natin dito sa Romans 13, verse 11. Basahin po natin ng malakas, sabi rito, and do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Kaya kung tayo man ay natutulog spiritually, now is the time to be awake, alert, and enthusiastic. Amen. Kaya nga ang Bible punong-puno ng, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Every day is a blessing from the Lord. Kaya wag nating sayangin. Merong isang lalaki na nagsabi niya, magsisimula na akong mag-exercise next month. No? Talaga sinulat niya, next month. Dumating yung next month, sabi niya, ay, next year na lang. No? Dumating yung next year, ay, tsaka na lang pag busy na ako, ay pag hindi na busy ang aking buhay. Hanggang sa hindi na siya nakapag-exercise. Yan. Alam niyo po ba, tinuturing din natin ang discipleship na ganito. O, tsaka na ako susunod sa Panginoon kapag mag-gaan na yung buhay ko. Tsaka na ako lalago kapag medyo hindi na ako busy. Tsaka na ako hahayo kapag marunong na ako. Marami tayong mga excuses. Tsaka na. Kaya nga tayong mga Pilipino, meron tayong ningas kugo na sinasabi. Okay nga naman ay manyana habit. No? Manyana. Mamaya. Yan. Pero sa Panginoon po, since we accepted the Lord Jesus Christ, hindi po uso sa Panginoon yung bukas na, next week na. If you want to follow Jesus, now is the time. Ngayon ang tanong po natin, paano po tayo magkakaroon ng ganyang urgency sa ating buhay? Ano po ba ang dapat maging mentality natin? Number one, ano po yan? Awareness. Pagkamulat
sa mga bagay na nasa paligid natin. Sabi rito, we must recognize the time. Dapat nating unawain ang panahon. Ano po bang inyong pagkakaintindi sa ating panahon ngayon? Ito ang sinabi ni Pablo noon pa man. Ang sabi niya, knowing the time, that now it is high time. Alam ninyo ang panahon na ngayoy oras. Bakit po ba hindi natin dapat pag-intayin ang pagdidisipulo? Sinabi ni Pablo dito sa Ephesians 5:16, time is limited. Ang oras ay limitado. Sabi rito na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ano ba ibig sabihin ng sinasamantala ang panahon? Ang salitang ginamit dito sa original Greek ay redeem the time or buying back the time. Ibig sabihin, ang oras ay mahalaga sapagkat merong limitasyon ang oportunidad sa ating buhay. Huwag nating sayangin ang oras, gamitin natin ang bawat pagkakataon sa mga makabuluhang paraan. Hindi lamang po yan tumutukoy sa pagiging busy, kundi ito ay tumutukoy sa paggawa ng kalooban ng Diyos, pagsunod sa Kanya. Ito yung pamumuhay ng may karunungan. Paggamit ng oras natin sa mga bagay na mahalaga. Siguro naniniwala tayo na pwede natin gawin ang lahat ng bagay kung gusto natin. Pero hindi lahat ng pwede ay pwedeng gawin. Dapat magkaroon tayo ng right priority. Bakit kailangan samantalin ang panahon? Sapagkat, sabi ni Paul, ang mga araw ay masasama. Ano po ba ibig sabihin yan? Ang mundo'y makasalanan. Maraming tukso. Maraming humihila sa atin para lumayo sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, sabi natin, ang ganda sapagkat yung technology ay advanced na advanced. But the more advanced the technology is, the more preoccupied we are, the more naman tayo nalalayo sa Diyos. Diba? Mas na nyo ang cellphone. Hindi ka na ata makita ng tao na walang cellphone, na kahit tumatawid na sa daan, nakaganon pa rin. No? Wala na. Sa cellphone, pwede ka nang manood, pwede ka nang magkaroon ng napakaraming information. Diba? Yung AI, yung ChatGPT, meron ka ng personal secretary. No? Magtanong ka nung, bibigay sa iyo yung sagot in 5 seconds, nandun na. Kaya, eto na yung panahon natin. Ang panahon natin ay maraming pinagkakaabalahan. Kaya, yung limitasyon sa pagbabahagi ng Diyos ay nandoon. Kaya maging porsigido po tayo. Kaya ang tanong, ginagamit po ba ang oras natin para lumago sa Panginoon? Para mag-share ng gospel? Para mag-disciple? Tanungin po natin ating sarili, saan ba nauubos ang aking oras? Pangalawa, why discipleship cannot wait? It's because life is uncertain. Dito si Moses na nalangin siya, Panginoon, bigyan mo ako ng kaunawaan na bilangin ko ang aking mga araw. Help me to count my days. So si Moses ay nanalangin sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng wisdom to live with urgency. Ano ba ibig sabihin ng with urgency? Yung may pangangailangan, no? Yung, basta Tagalog yan, madali ang pangangailangan. Yung dapat gawin ko na ngayon, urgency, sapagkat ang buhay ay hindi sigurado. Sino po sa atin dito na sigurado na aabot tayo ng ilang taon? Hindi natin alam. Di ba? Dahil hindi sigurado ang buhay, limitado po yung pagkakataon. Limitado yung panahon para magbahagi tayo ng salita. Limitado yung panahon para magkaroon tayo ng pagkakataon na yung mga tao makarinig ng salita ng Diyos. Hindi po natin alam. May hangganan ang oras para matuto, magmahal, magbahagi ng katotohanan. Sumunod, dahil hindi sigurado ang buhay,
nakataya ang kaluluwa. Kapag hindi po tayo nag-disciple, mayroong mga tao na patuloy na walang direksyon ng buhay. Ba? Namumuhay sa kadiliman. Mayroong mga henerasyon na walang matibay na pundasyon. Ngayon, pag pumunta ka sa mall, nako, mga bata pa lang. Parang siguro nung edad natin yon, no? Tayong nasa marapit na mag-60s, pag elementary, high school ka pa lang, no? Hindi ka pa marunong magpakita, mag-express ng sarili mo, di ba? Pero ngayon sa mall, makikita mo. Hindi ko na kailangan sabihin yun, baka may ma-offend, ano? Pero nakikita nyo naman talaga. Mga bata pa, kung magyakapan, para mag-asawa na. No? Ine-express nila yung sarili nila sa public. Ganyan na po ang mundo natin ngayon. Ang henerasyon ngayon, walang direksyon, walang matibay na pundasyon. Ngayon, kapag hindi tayo nag-disciple, maaring maubos yung oras natin na hindi natin nababahagian ng mga tao na yon. Hindi nila alam na mali pala yung ginagawa nila. Sino nakakaalam? Ikaw, ako, tayong lahat na nandito. Dapat tayo'y magpaalam sa kanila. Dahil hindi sigurado ang buhay, kailangan merong magpatuloy. Hindi dapat mahinto sa iyo yung pinasa sa iyong katotohanan. Dapat merong maturuan, merong matuto, merong lumakas na kapatid mo sa Panginoon at magpatuloy ng gawain na sinimula natin. Hindi po dapat mahinto sa grupo natin na ito, sa loob ng church. We need to pass it on. Amen? Kasi maikli ang buhay, hindi sigurado. Kaya magkaroon tayo ng sense of urgency. Pangatlo, dangerous and difficult time. Anong sabi ni Paul kay Timothy? Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sa English po, ginamit yung salitang perilous times. In the Bible, yung last days, hindi po yan tumutukoy sa the very end of history. Ito'y tumutukoy sa unang pagdating ni Jesus sa lupa at muli niyang pagbabalik. At ang sabi ni Pablo, bago dumating si Jesus, merong perilous time. Ano ba yung perilous time? Violent, hard to bear, dangerous, stressful times. The closer we are to the coming of Jesus Christ, the more dangerous, worse ang ating panahon. Alam niyo naman yan. Kung kayo nagmamatsyag sa ating mundo, yan na ang nangyayari sa atin. Kaya malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sigurado ba tayo na kapag dumating ang Panginoon, kasama tayo sa rapture? Napanood niyo po yung movie na Left Behind? Napanood ko yan nung ako'y high school pa. No? Nung napanood ko yan, hindi na ako mapakali. Lagi na akong gumigising, baka yung nanay ko wala na. Kasi mababaw pa yung pangunawa ko sa salvation. No? Kapag tinanggap mo na si Jesus, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Amen? Kaya kung sigurado kang tumanggap kay Jesus, makakasama ka sa rapture. Hindi ka maiiwan. Hindi ka yung laging, nako, nawala na ba si tatay? Ganyan. Kasama ka. Pero bago po siya dumating, kailangan mag-disciple tayo. Amen? Sapagkat ang panahon ay delikado. May violence. Pero alam niyo po ba, hindi lamang po tumutukoy dito yung dangerous and difficult times sa earthquake, sa wars, rumors of wars, meron mga corruption, moral collapse, religious deception, false teaching. Alam niyo po ba yung sabi ni Pablo na pinaka-perilous na delikadong mangyayari sa mundo? People will be lovers of themselves. Basahin yung sinabi rito. Inilista ni Pablo ang mangyayari kapag ang tao ay sobrang nagmahal sa kanyang sarili. Basahin natin na malakas. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili,
may ibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, nga pagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sumunod, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Nakita po natin, ano? Ano ang ugat ng lahat ng pangyayari? Pagmamahal sa sarili. Dahil walang pagmamahal dahil mahal na mahal niya yung sarili niya, wala siyang pagmamahal sa Diyos. At kung wala siyang pagmamahal sa Diyos, lahat magagawa niya kahit na masaktan ang ibang tao, kahit na maghirap ang ibang tao, basta siya safe and secure. Oh, bakit may korupsyon? Kasi sobrang pagmamahal sa sarili, gustong yumaman for the sake of hurting other people. Diba? Merong nakulong ngayon. Nakita natin. Ewan ko ba, mayaman na siya. Sikat na. Hindi na satisfied. Oh. Saan siya ngayon nakita? Sa kulungan. Kasi pag tayo masyadong nagmahal sa sarili, nabubulag na po tayo sa ating mga gagawin. Kaya si Lord ang kailangan natin. Ngayon, yan po yung kalagayan ng mga tao ngayon. Mahal nila ang kanilang sarili. Walang pagmamahal sa Diyos. Dapat po ba lamang natin silang pagmasdan? Hindi. Lahat po ng tao mahuhulog sa bangin eh. Pero ikaw, meron kang hawak na susi na tanging makapagbubukas ng pinto para sila makapasok sa buhay na walang hanggan. When is the right time for you and for me to follow, to grow, to go? When is the right time? Now. Now is the time. Bukas ba? Di mo alam kung buhay pa ikaw bukas. Oh. Sabi ni James, hindi tayo pwede makapagplano sapagkat we don't know what will happen tomorrow. We don't know what will happen tomorrow. Second, awakening. We must wake up from delay. Sabi ni Paul, to awake out of sleep. Upang magising kayo sa pagkakatulog. Ano po ba ibig sabihin ng tulog spiritually? Isa-isahin po natin yan. Una, knowing truth but not obeying the truth. Itong verse po na ito tumutukoy sa spiritual laziness. Tayo mga Pilipino, meron po tayong sa kwento ba yon? Si Juan tamad. Nasa ilalim siya ng puno, iniintay niyang mahulog yung bunga, imbes na ako kagatin. No? Spiritually, ganun din daw po tayo, sabi ni Paul, gumising ka, ikaw na natutulog. Kapag ang isang tao ay tulog na tulog sa katanghaliang tapat, kahit maliwanag na, dahil nakapikit ang kanyang mata, akala niya gabi pa rin. Tama? Anong gagawin ni tatay at nanay? Anak, gumising ka. Pagdilat niya ng mata, nasilaw siya. Sabi niya, ay, tanghali na pala. Kala ko po gabi pa eh. Ganun din tayo sa spiritual life natin. Kailangan merong maggising sa atin, gumising ka. Ano bang panggising ni Lord sa mga tutulog na espiritu natin? Ha? Problema. Tama. Kasi pag walang problema, pakanta-kanta lang tayo. This is the day, this is the day. Sarap ng buhay. Oh, walang problema eh. Oh.
Talagang, hindi mo na ako magsisimba ngayon. Saya-saya ko. No? Doon muna ako sa mga dabar cats ko. Yan. Pero pag may problema, Lord, Diyos ko po, tulungan mo ako, Panginoon, lalapit na po ako sa iyo. Maglilingkod na po ako sa iyo. Alisin mo lang yung problemang ito. Sabi ni Lord, anak, hindi ko aalisin yung problema mo. Sapagkat yan lamang ang magpapagising sa iyo. Amen? Kayo, kayo ba may mga problema? Ako kaya pala gising na gising. Ang problema naman po, hindi masama. Ha? Pampagising yan eh. Diba? Pampagising yan. Knowing the truth but not obeying. Alam natin ang katotohanan pero hindi tayo sumusunod kasi tulog tayo. Kaya sabi ni Lord, gumising ka, tumayo ka dyan, maghugas ka ng plato. Yan, sumunod na. Ginising na. Pangalawa, hearing sermons but not changing. Meron pong istoryang sinabi nito si Jesus patungkol sa 10 virgin na mga babae. At ang key verse natin dito sa verse 5, ang sabi rito na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. So kung babasahin yung istorya, alam nila na darating yung lalaking ikakasal. Yung 5 babae na hangal, yun ang description dito, hindi naglagay ng langis sa kanilang lampara. Napagod sa paghihintay, hindi naghanda nakatulog. Tapos meron silang narinig na malakas na boses, nandiyan na, parating na yung lalaking ikakasal. Nataranta sila. Nakita nila ang kanilang lampara, wala nang laman, kukurap-kurap na. Sabi nila, pwede bang bigyan nyo kami ng langis? Sabi ng 5 matalinong babae na virgin, bumili na lang kayo kasi kulang ito eh. So ang ginawa nila, bumili sila ng langis. Pero habang sila'y umalis at bumili ng langis, dumating yung lalaking ikakasal. Kaya ang nangyari, ang nakasama at nakapasok sa kasalan ay yung matatalinong 5 virgin. At yung 5, naiwan. Hindi nakapasok. Bakit? Hindi naghanda. Hindi naging awake sa kanilang paghahanda. Alam niyo po ba, spiritually, ganun din tayo. Ipinapakita rito na ang pagpapaliban sa paghahanda, nawawala ang pagkakataon. Kahit na yung pinakamaliit na pagpapaliban natin sa paghahanda, merong malaking kapalit na pagkawala ng pagkakataon. Ang spiritual na katamaran ay nagbubunga ng spiritual na kahirapan. Walang paglago, walang bunga, at walang kapangyarihan. Ano po ba ibig sabihin ng awakening? Ito yung tunay na pagkagising spiritual. Papaano po ba tayo magigising? Ang tunay na paggising ay pagsisisi mula sa komportableng Kristyanismo. Kasi hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos para matuto, ma-challenge, ma-inspire, ma-train. Tayo po ay tinawag ng Diyos para magising at magbago ng pamumuhay. Amen? Hindi po dapat ma-challenge lang tayo. Sino po rito ang gumagamit ng alarm clock? Ha? Oh. Siguro sa inyo, bigla na lang nagigising pag tumila akong manok. Ano? O sa matatanda, wala na, paggising, alam na nila kung anong oras sila nagigising. Ano? Pero, alam niyo po ba yung alarm clock? Nakakainis ang alarm clock. Bakit? Kasi sinisira nito ang mahimbing mong pagkatulog. Lalo na yung alarm clock mo, yung sobrang ingay. Di ba? Pero, nakakabuti naman sapagkat ginigising ka
para hindi ka mahuli sa trabaho, hindi ka mahuli sa appointment mo. Tama? Ganun din po ang salita ng Diyos. Ginigising tayo, nasasaktan tayo, nabubulabog tayo, pero kailangan natin minsan mabulabog. Kailan nagsisimula ang discipleship? Kapag tayo ay nabubulabog mula sa ating pagkatulog para tayo magising, sumunod sa Panginoon. Kaya kung ikaw ngayon ay nabubulabog, maganda yan. Maganda yan sapagkat nagiging awake ka, alert, enthusiastic. Sapagkat mahirap ang laging tulog. Pangatlo, action. We must follow, not just feel. Basahin po natin ang Romans 13 verse 14. Okay, number 1, ayon sa verse na ito, ang discipleship po is not just inspiration. No? Pag sinabi natin, okay, kailangan i-disciple kita, hindi lang ibig sabihin niya, ma-inspire ka, ma-challenge ka, matuto ka. Ano pong ibig sabihin niyan? Sa Lucas 9:23, itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Pansinin niyo yung mga salitang sinabi rito ni Jesus, puro action words, di ba? Kung ikaw ay magiging disciple ko, it is not enough for you to just being inspired, you need to deny yourself. Itakwil ang iyong sarili. Ang mga naisin ng mga sarili. Pangalawa, pasanin, carry your cross. Ano po ba yung cross? Ito yung mga instructions ni Jesus. Sabi ni Jesus, itong instruction ko, itong cross ko, itong burden na ito is light. My burden is light. Bakit po? Kasi pag tayo sumusunod sa Panginoon, payapa yung buhay natin, kaya yung instruction niya, laging light. And then after you carry your cross, sabi rito, you need to follow me. Sumunod sa akin. So discipleship is not just inspiration. It is costly. It requires surrender. It requires following Jesus every day. Pangalawa, not just information. Basahin po natin ang verse 22. Ngunit, tama. Ang sabi ni James, wag lang kayong makikinig. Kailangan gawin natin at mag-produce ng buhay na mabunga. Mas maganda po na kakaunti lang yung alam natin, pero ginagawa natin. Kaysa napakaraming alam, hindi naman po natin nagagawa. Tama po ba? Kasi ang nangyayari doon, lumalaki yung ulo natin. Sa dami ng information, akala po natin ay nagawa nating lahat. It is better to have few information and yet we apply it one at a time sa ating buhay. Lumalago po tayo. Di ba napansin nyo, sabi ng doktor, kapag tayo daw kumain, portion by portion, yung konti lang, pero maraming beses. Pero kapag kumain ka ng isang beses, na marami agad, nahihirapan tunawin. Yun. Minsan na-impatyo tayo. So, mas maganda, unti-unti, tas gawin natin, unti-unti, gawin natin, doon po tayo natututo sa salita ng Panginoon. So, it is not inspiration, information only, but imitation. Discipleship is about imitation. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. What is the goal of discipleship? Just to be inspired? No. Just to have information? No. But what? Imitate Jesus. Ito po yung goal natin na napakahirap and yet we are called to do until Jesus Christ comes back.
Hindi naman talaga natin masusunod si Jesus totally. Pero at least meron tayong goal na yun ang gagawin natin araw-araw. And as we progress each day, makikita natin, hindi na pala ako ganun dati. No? Dati, pag ako nagmura, parang chicharon eh. Pero as I follow Jesus, konti na lang. Di maganda. Tama? Dati, kapag ako natukso, ay talagang give in agad. Pero ngayon, naiisip ko na anong dapat kong gawin. So we grow each day. Hindi po perfect agad. At least merong magandang nangyayari. Amen? O sa church natin dapat ganun. Sa bilang natin dapat, meron na akong na-disciple. At yung dinidisciple ko, meron na rin dinidisciple. Imitation. Sinong gagawin natin? Si Jesus. The way He lived His life, the way He associate with people, the way He talks, no? Lahat ng patungkol kay Jesus, gagayahin po natin. Action means living out what we believe. Pang-apat, assignment. We must make disciples, not just be disciples. Anong sabi po rito? Basahin natin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Amen. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, manatili kayong maging disipulo ko. Hindi? Sinabi niya ba yun? Hindi. Sabi niya, ngayong disipulo ko na kayo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Okay. Hindi po sapat na tayo'y sumusunod sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, kung sumusunod ka sa akin, dapat humayo ka at magdala ka ng kaluluwa para maging katulad mo na sumusunod sa akin. That's imitation. You duplicate yourself sa ibang tao. Tanungin ko po kayo, since na tinanggap mo si Jesus, nung unang araw na tinanggap mo siya, hanggang ngayon, kamustahin mo yung buhay mo? Ano ang benepisyong natanggap mo sa Panginoon bilang born-again Christian? Masaya, di ba? Challenging. May benefits. Merong growth. Amen? Ngayon, ang tanong, sasarilinin mo ba yung mga experiences na yun? Hindi. Ang sabi ni Jesus, kung masaya ka sa naranasan mo sa akin, dapat humayo ka, gawin mong alagad ang mga tao para maranasan din nila. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ito po, discipleship cannot wait because souls are at stake. Ang bawat pagpapaliban sa pagiging alagad ay hindi simpleng bagay lamang. Ito ay may walang hanggang kapalit. Sa Romans 10:14, basahin po natin. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Sabi ni Pablo, yes, ang dami nag-iintay ng mga tao. Kailangan mong ipangaral ang salita ng Panginoon. So ang verse na ito, tinuturuan tayo na ang mga tao ay ligaw. Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ligaw sila sapagkat walang nagbabahagi sa kanila ng salita ng Panginoon. If we delay, someone may never hear. If we delay, someone may die unprepared. If we delay. Discipleship is God's method of rescue. Yun lamang talagang para ng Diyos para ang tao maligtas eh. No?
Kaya naman po ng Panginoon na iligtas ang lahat ng tao sa isang salita niya lang. Pero sabi niya, ibinigay ko sa inyo. No? Katulad ng ating logo na ito. Di ba? O, kaninong kamay po yan? Kay Jesus. Sino po yung church? Tayo. O, ang sabi niya, nilalagay ko kayo sa mundo para to imitate me, reproduce disciples. Kaya nasa atin na ngayon yung tungkulin na yan na ginawa ng Panginoon, ng disciple, at ikaw at ako ngayon. Kung may nakita kang batang nalulunod, sasabihin mo ba, at saka na lang ko siya ililigtas. No? Hindi. Nandun yung urgency. No? Tatalong ka agad, ililigtas mo siya. Kasi kailangan po. Ang mga tao po ngayon nalulunod. Kailangan ikaw bilang niligtas ng Panginoon ang sumagip sa kanila. Second, discipleship cannot wait because generations are watching. Kung ano pong pinapractice natin ngayon becomes the pattern tomorrow. Ito po yung biblical truth natin sa awit 145 verse 4. Basahin natin. Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa at ipahayag ang iyong mga gawain o gawang dakila. Paano ipapahayag at dadakilain ng susunod na henerasyon ang Diyos, sabi dito ng mga awit, dahil ipinapahayag na matatanda sa mga kabataan yung ginawa ng Diyos na kabutihan at dakilang bagay. So, yung henerasyon na ito, ay mga kabataan, nag-iintay sa atin, ipasa yung natutunan natin tungkol sa Panginoon. They are watching. Ano nyo ba ang mga bata natututo sa pamamagitan ng watching, nakikita nila, di ba? Lalo na yung mga anak nyo. Oh, hindi nyo pwedeng sabihin, anak, bakit ka ganyan? Bakit ganyan ugali mo? Ay, kasi po, araw-araw ko nakikita eh. Sa mga kabataan sa church, bakit po ba? Oh, kasi nakikita sa matatanda, hindi naglilingkod sa Diyos. Okay lang pala yung komportable ka eh. No? Hindi, kailangan makita sa matatanda ang sigasig sa paglilingkod para yung mga kabataan, maipasa natin sa kanila kung paano ang tunay na paglilingkod. Amen? Generations are watching. Ang mga kabataan po hindi lamang natututo ng pananampalataya sa sermon, kundi by watching how we talk, how we act, no? How we live our life, what we value, how we pray, how we forgive, no? How we worship the Lord. Tinitignan po nila yan. Tinitignan po nila yan. Kapag ang new generation na hindi na disciple, the next generation will fail to become disciples. Weak faith tomorrow, empty churches later, lost culture eventually. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:2, basahin po natin. And the things you have heard me say in the presence, entrust this to faithful people who will be able to teach others also. Sa verse na po ito, meron tayong how many generations? 4. Okay, una si Paul, a spiritual father, first generation, dinisciple niya po si Timothy. Okay? Pero hindi po nahinto kay Timothy. Now, after discipling Timothy, sabi ni Timothy, oh, okay na to, na-disciple na ako ni Paul eh. So, aatin na lang sa church ni Paul. Sabi ni Paul, hindi Timothy, you need to disciple faithful men. Tapos yung faithful men naman, magdi-disciple din. So meron na tayong kay Timothy, the disciple, faithful men, the next generation, others also, future disciples. Kaya kung titignan po natin yung larawan natin dito, ganun po dapat merong succession. Amen? Alam niyo po ba
na ako nag-disciple ng someone, si AJ, din-disciple ko. Hindi pa tapos ang trabaho ko sa kanya hanggat hindi ko siya nakikitang nagdi-disciple. Amen? Hindi sapat na, okay AJ, natuto ka na, tama na yan. No, kailangan makita ko sa kanya, meron siyang dinidisciple. At yung dinidisciple niya, hindi siya masasatisfied hanggat hindi nakakapag-disciple. So every believer must have 4 generation. Ikaw as spiritual father, meron kang Timothy. Yung Timothy mo, kailangan magkaroon ng faithful men. Yung faithful men, merong others also, future generation. Etong future generation, 4th generation, magiging spiritual father naman. Paikot lang yun eh. Tama? Nung kami nasa Bangkal Baptist Church, ako, dinisciple ako. Tapos nag-lead ako ng youth. Tapos yung youth, nag-lead ng another group. No, pasa-pasa na yan. Hanggang sa marami nang naging pastor mula sa church na yun. And we pray that many disciples will make disciples, who make disciples among the youth, among the women, among the men. And when is the right time to do it? When? Yun. Hindi bukas, kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. No? Now is the time. Sabi ni Paul, entrust, ano ibig sabihin nun? To deposit something valuable. To guard and pass it on carefully. So kapag may disciple ka, ang itinuturo mo sa kanya, yung book 1 to 6, book 1 to 7, yun po ay sacred deposit. No, you're not just passing on some information about how to make money. Hindi, ito po yung how to live his life before the Lord. And trust. To whom? Faithful people. Who are the faithful people? Reliable, possess character, not just talent. Kapag may disciple ka na ito na mga Christian hindi mo pwedeng i-disciple yung unbeliever Kailangan mo na siyang tumanggap. But that is the beginning of discipleship. So among the Christian, pipili ka ng reliable, possess character, not just talent. Na kapag sinabi mo, okay, magkita tayo ng 2 o'clock dito sa church, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pupunta siya. 30 minutes before 2 o'clock, nandun siya. Reliable. Pero kung 1 hour na, wala pa. 2 hours na, wala pa. Ay, maybe you're wasting your time. Look for reliable disciple. Kasi yung oras mo, limitado lang Kung lagi na lang araw-araw, iniintay mo siya, sa 2 hours na yun, marami ka na magagawa. Amen? And then, who are the others also? Future disciple makers. Wow. Can you imagine if Seat of Church, no? Every member has 4 generations. Ay baka po hindi na tayo magkasya rito. Baka magkaroon na tayo ng 2nd, 3rd services. Amen? Kaya itong 2026, yan po yung ating goal, mga kapatid. To follow, to grow, to go, and do it now. Sumunod, discipleship cannot wait because Christ is returning. Alam nyo ba, history is not random. No? Hindi po random yan. It is moving toward a person. Sa Matthew 24 verse 14, ang sabi po rito, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita at saka darating ang wakas. Alam nyo, posible na maipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kahit hindi ka pumunta sa bundok, no? Mayroong mga satellite na makakapanood sila through cellphone,
preaching the gospel. At sabi ng Panginoon, kapag ang lahat ng tao nakapakinig na, no, not necessarily tinanggap si Jesus, no, kapag wala ng excuse na hindi na napakinggan ang mabuting balita, darating na ang wakas. Kailan ba nagsimula ang last day? Kailan ba ang last day? The moment si Jesus dumating sa lupa nung unang araw. When He was born, nagsimula na po yung last days. Kaya nasa last days na tayo. Amen? Kaya tumingin ka na sa langit, ako, baka may marinig ka ng trumpet. Pag narinig mo na yung trumpet, ayan na. We will meet the Lord in the air. Praise God. So, anong ibig sabihin niyan? Jesus is not delayed because He is weak. Sabi niyo, bakit ang tagal mong dumating, Jesus? No, gusto ko lang dumating ka para wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang bayad ng bills, wala nang mga problema. Oh? Ano pong sabi ni Peter? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ang dahilan. Gusto niya lahat magsisi. Gusto niya lahat makapakinig. Kaya ang Diyos po, ginagamit tayo bilang salt of the earth. Kung alam mo halimbawa na ang boss mo, tatrabaho ka na, darating na bukas. Paano ka magtatrabaho? Siyempre, masipag. Siyempre, gagawin mo yung best mo. Kasi darating na siya. Ganun po si Jesus. No? Darating na ang Panginoon, malapit na. Kaya magsisipag na tayo sa pagdi-disciple. So the call is not comfort, not convenience, not someday, now is the time. Mga kapatid, God is calling you and me to serve and to make disciple ngayon. Would you make that decision today? Sasabihin, Panginoon, I'm willing to follow you now. If you're willing to follow the Lord now and respond to the call of making disciples, let's bow our heads and pray. Sabihin mo ito sa Panginoon, Panginoon, narito po ako ngayon. Isinusuko ko ang aking sarili. Kinakalimutan ko na ang mga nangyari nung nakaraan, yung mga sakit ng kalooban, mga pananakit ng ibang tao, mga failures and hurts and pain, mga unsatisfied desires, iniiwan ko na yan. At ngayong 2026, sinusuko ko ang aking sarili. I offer my body to you as living sacrifice, holy and acceptable to you, which is my spiritual worship. Kaya sa oras na ito, tutugon po ako sa iyong panawagan na ako po ay magdi-disciple ng ibang tao sa kapurihan ng pangalan ng aking Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise the Lord.